Hello everyone! Hello mga Sisilab! Welcome back again to our YouTube channel. And this is me, your Sisilabs Chading. At sa video nito mga Sisilab ay meron akong ituturo sa inyo na isang tutorial at kung papaano po ang tamang pag-apply ng rebonding cream number 1, lalong-lalo na kung ang i-rebond po natin ay meron na pong regroot parts. At bago ang lahat, kung bago ka lang po dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click the notification below para updated kayo lagi pag meron po tayong mga bagong upload. So ayun mga Sisilab, marami kasi ang nagtatanong sa inyo kung paano po ba or yung tamang pag-apply ng rebonding cream number 1, lalong-lalo na kung ang i-rebond po natin ay meron na pong regroot parts. Sundan nyo lamang po ang video nito para malaman nyo kung paano po ang tamang pag-apply ng rebonding cream number 1, lalong-lalo na kung ang i-rebond po natin ay meron na pong bagong tubo or yung tinatawag na regroot parts. So ito ang ating client's hair ngayon mga Sisilab na i-rebond po natin at syempre ang ating gagawa ng tutorial paano ang pag-a-apply ng rebonding cream number 1. Kung mapapansin nyo, meron na po siyang kulot doon sa pinakatuktok niya dahil ang kanyang buhok ay na-rebond na po, 1 taon na po ang nakakalipas. Pero kung mapapansin nyo rin po, mula doon naman po sa pinagtubuan niya hanggang sa dulo ay medyo buhaghag na po ang kanyang dating rebond. At disclaimer lang, alam ko po na basic lamang po ang pag-a-apply ng rebonding cream number 1, lalong-lalo na doon sa magagaling na or professional na po pagdating sa larangan ng pagre-rebond. Ginawa ko po ang video na ito para makatulong lalong-lalo na doon sa mga beginners na nagre-rebond or nahihirapan kung paano ang tamang pag-a-apply ng rebonding cream number 1. At sana makatulong po ang video na ito para sa lahat. Bago tayo mag-proceed sa anumang hakbang na gagawin natin sa buhok ng ating client mga Sisilab, rule number 1, kinakailangan na i-analyze muna natin maigi ang buhok ng ating kliyente para malaman natin kung ano ang dapat nating gawin or kung ano mga medisina ang pwedeng i-apply sa buhok ng ating kliyente. At para malaman natin kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin sa buhok ng ating client. At kapag alam na po natin ang estado ng buhok ng ating client, then that's the time na magpo-proceed na po tayo sa ating first procedure or application. So dito mga Sisilab, hinati ko sa 4 na portion ang buhok ng ating client. Kinakailangan po yan mga Sisilab, lalong-lalo na sa ating mga beginners dyan na nagre-rebond para hindi po mahirapan or hindi tayo mahirapan sa pag-a-apply at para malinis po ang ating application. So ito na mga Sisilab, mag-start na po tayo sa pag-a-apply ng ating rebonding cream number 1. Sabi ko nga kanina, ang buhok ng ating client ay meron na pong 1 year or 1 taon ng mahigit na nare-rebond. So ang ating pag-a-apply ngayon ng rebonding cream number 1 mga Sisilab, magfo-focus muna tayo doon sa pinaka-regroot parts. Kung mapapansin nyo, ang dating rebonded parts niya na buhok ay kulot na pero hindi po muna natin din yan isasabay sa pag-a-apply kasi kahit na yan ay kulot na, still yan po ay napadaanan na po ng gamot or na-rebond na. So it means na consider na po yan as treated hair. At sa pag-a-apply ng rebonding cream number 1 mga Sisilab, laging tandaan na wag isasagad sa anit ang gamot dahil ang rebonding po ay matapang at ito po ay maaring magkakos ng pagkakalbo or pagkapanot kung ito po ay naisagad po natin sa anit. At dahil nga po ang buhok ng ating client ay meron ng 1 taon na nare-rebond, tingnan nyo or hanapin nyo mga Sisilab kung saan banda yung tinubuan ng buhok ng ating client at dapat doon lang, hanggang doon lang po ang paglalagay ng rebonding cream number 1 or pwede nyong ilagpas kahit ½ inch doon sa tinubuan niyang mga Sisilab dahil usually dyan nagkakaroon ng problema once na natapos na ang ating pagre-rebond, parang nagkakaroon po ng bewang dahil minsan hindi po natatamaan yung tinubuan ng buhok ng ating client. So kung titingnan nyo ang aking pag-a-apply, naglalagay po ako ng pinaka-marker kung saan po yung pinagtubuan ng bagong buhok or yung pinaka-last na rebond or yung tinatawag natin na in-between para malaman natin kung saan lang po, hanggang saan lang po ang paglalagay ng rebonding cream number 1.
At kapag natapos na po ang ating pag-a-apply, then that's the time na magsiset po tayo ng oras kung hanggang ilang minuto lang po ang pagbabad ng rebonding cream number 1. Syempre nakadepende pa rin po kung ano po ang status ng buhok ng ating client. At regarding naman doon sa previous rebond niya mga sisilab, syempre nakadepende pa rin yun sa status ng buhok ng ating client kung kinakailangan na po ba siyang i-retouch or hindi na. Kung kinakailangan pa siyang i-retouch, syempre kailangan muna natin lutuin yung pinaka-regrowth parts niya before tayo mag-proceed or bago natin i-retouch yung pinaka-previous niyang rebond. Pero kung hindi naman po kailangan, kung maganda pa yung dati niyang rebond, so kahit hindi na po natin siya lagyan or hindi na galawin. Then, everything will follow mga sisilab, yung pagpaplansya, pag-apply ng neutralizing cream, paglalagay ng color, kung ito po ba ay lalagyan natin ng color, then syempre ang pag-treatment. So ayun mga silab, dahil ang video ito ay tungkol lamang po kung paano po ang pag-apply ng rebonding cream number 1. Sana nakatulong ito sa ating mga aspirant beginners dyan sa pagre-rebond. At hindi ko na po ipapakita ang buong detalye or yung buong process ng pagre-rebond. Pero pwede nyo pong panoorin hanggang dulo para malaman nyo ang naging resulta ng ating nirebond dito. And kung meron pa po kayong mga ibang suggestions, recommendations, mag-iwan lang po kayo ng mensahe dyan sa ating comment section. At kung sa tingin nyo nakatulong ang video ito sa inyong mga silab, give this a thumbs up at pwede nyo rin pong i-share sa inyong mga kaibigan, lalong-lalo na doon sa mga aspirant beginners yan or sa mga nagre-rebond. At kung bago lang po kayo dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click the notification bell for more hair care tips and techniques. And this is Chading saying, have a great hair day always mga sisilab, and thank you for always supporting our channel. And by the way mga sisilab, kung naghahanap kayo ng full detailed step-by-step ng pagre-rebond, color and Brazilian, hanapin nyo lang po ang ating mga video dyan sa ating video section dahil marami po tayong iba pang mga tutorial. And again, have a great hair day and thank you for watching. Bye!